Praise God. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, wow, grabe ang kabutihan ni Lord. Amen. Hallelujah. Alam nyo, sa totoo lang, sa bawat araw, hindi po nagbabago yung kabutihan ng Diyos. Alam nyo kung meron mang pagbabago, all the more na nagiging mabuti ang Diyos. Amen. Ibig sabihin kung itong araw na ito, naranasan mong kabutihan ng Diyos ay 80% lang. Tumataas po yung porsyento niya. Sa bawat araw, tumataas yung porsyento ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. And we thank God. Alam nyo, kagabi talagang ibang klase po yung sinong nandoon kagabi? Ayun. Hallelujah. Ba't parang mangilan-ngilan lang yung nandoon? Alam niyo, na-miss po ninyo yung gabi na yon because it is a night na kung saan ito po yung pag-offer natin ng ating papuri sa buong bayan ng Binmalay. Papuri para sa Diyos. Can you imagine once in a year na nagkakaroon po tayo niyan? Hallelujah. At talagang sa totoo lang talagang dapat lang na pumunta po tayo kasi naniniwala tayo isang araw ang bayan ng Binmalay. Sinong naniniwala na ang bayan ng Binmalay may malaking gagawing pagbabago ang Diyos? Hallelujah. Alam niyo yung mga prayer natin nung mga nakaraan na God will transform our town. Hallelujah. May ginagawa na ang Diyos. Hallelujah. May ginagawa na ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tuloy lang po natin. Hallelujah. Dahil alam natin habang tayo po ay tumutuloy, alam niyo habang yung laban, pag tinitignan po natin, all the more na parang, alam mo ba, sabi nila, umaati ka buong bakbakan. Hallelujah. Palapit na palapit tayo sa tagumpay. Hallelujah. Bakit? Hindi sa tagumpay natin yon. Yung tagumpay na yon ay galing sa Diyos. Hallelujah. Magtatagumpay tayo. Sabi mo doon sa tagabi mo, magtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede bang basahin natin ang salita ng Diyos? Alam ko ilang beses na natin ito na kung saan na nabasa, tawag dito, ang daming pagkakataon na ito po ay napag-aralan po natin. Ito pong Book of Joshua chapter 1, from beginning verse 2, mapapansin po natin doon na kung saan, ito po yung time na kung saan tinawag ng Diyos si Josue. Bakit? Sa mga panahon na yon, wala na si Moses. Hello? May mga tao na kung saan talagang tapos na yung kanilang mga gawain. Hello? Pero tayo na nandito pa, meron pang pinapagawa si Lord. See? Sabi mo dyan sa katabi mo, may pinapagawa pa si Lord sa buhay mo. Hello? Hallelujah. Si Mother Norma, may pinapagawa pa si Lord sa buhay ninyo. See, wag po kayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Kasi alam nyo ba yung ginagawa natin dito? Every Sunday na pumupunta ka ng church, every time na nag-pray ka, you're not wasting your time. Aga nadadarak may oras yo. Hallelujah. You're investing your time in God's kingdom. Di man kayo man titipon na sa may, alam nyo, ito yung sinasabi ng Lord na kayamanan. Bawat oras na binibigay mo para sa Panginoon, nag-i-invest ka ng kayamanan sa langit. Akala mo minsan yung magbigay ka ng offering, yung tithes, yun yung kayamanan. Hindi lang po yun. Just one part. Hallelujah. Napakalit lang na parte yan ng kayamanan na iniipon natin. Lahat ng kabutihan na ginagawa mo, iniipon mong kayamanan sa langit. At yan yung, alam nyo, isang araw, pag inani mo yan, naku po, grabe. Hello? Yung, alam mo ba yung aanihin mo palang dito? Walang ano yan. Alam mo ba, hindi maikukumpara yan yung kagalakan na pag tinanggap mo na yung ninawat mo lamay tumang mo na ani dyan Diyos sa katawan. See? Kung nakatawan amay tumang mo dyan, mulmulag ita na porsyento. Hallelujah. Sa igot maan tayo amay naaniya, awatan tayo may tumang tayo, unsabi tayo yakwan nakatawan, well done my faithful, my good servant. Hallelujah. Enter into the joy of your Father. See, sabi po niya dito, Moses, my servant, is dead. Now, then, you and all these people get ready to
cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelite. Sabihin mo dyan sa katabi mo, may lupa ka. Hallelujah. No ang gapoy dalin mo, hallelujah, sa ikuan na katawan, may lupa na pangako ang Diyos sa iyo. You have your portion. Hallelujah. You have your lot. Hello? Wala may information na katawan. This promise is not only a promise unto the Israelites people, but sa lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, hallelujah, merong inilaan ang Diyos para sa iyo. May inilaan ang Diyos para sa pamilya mo. Kanya nga lang kapatid, marami pong mga Kristiyano, hindi po nila natatanggap yung para sa kanila. Sa totoo lang, even the Israelites, many of these people did not receive their inheritance. You know why? Hallelujah. Makumplin iraya maong. Ang babang nila kumplinda kandi Moses. Kwanto nun Moses lalingan sa sikara, antayo tay bagay agagawan nyo every time mangkukumplin kayo siyak, jad Diyos kayo mangkukumplin aliwan jad sa siyak. See? Hallelujah. Every time we complain, alam niyo po ba, naririnig yan ng Diyos. Kaya sabi ng Lord sa mga Israelites, I will do to you the very things I heard you say. Amay narurengal ko ya ibabagam yalanang gawaan ko itan. Kung nakatawan. See? That's why, numan salita tayo, sa ibaga tayo, aramay bagay, mararakap, yan nagawa dyan sa bilay tayo. Hallelujah. Katawan mambilayak ni, katawan andukoy ni bilay ko, katawan nanang ko Dios, O God, yasay pamilya, katawan marakop sa pansumpalanda, aliwan amay, kabangon mo'y kabosan, ang babangil ay babagam, pasnok diman, paksnok dya, amin na sukong, nabong. Oh, makakaimis kayo. Akin, narurengaliutan nanto, nagagawa, ang babangil ay babagayo. Instead, ibagayo aramay kamaungan na katawan, sa ibabagay aramay bungat laraya Israelites sa ikwanda yalanang Moses inawit mo kami dya tapyan dya dontan ang gapula kasi susamay pangipumpunan mo si kami di man at Ehipto inawit mo kami dya wilderness talabay mo kami lang dya umpatay kung nakataunad sa isikara narerengal ko niya ibabagayo talagang umpatay kayon aminditan arama na totoo inaatiir di man at wilderness para may akaloob di man, balon henerasyon. Hallelujah. And this generation is the generation na kung saan, alam niyo po ba, ito yung binago ng Diyos yung kanilang mga puso. Inihanda ng Diyos ang kanilang mga puso. Kausap ko ba yung mga taong yun? Yung henerasyon na yun, kayo ba yung kausap ko na kayo yung hinandaan ng Diyos, hallelujah, ng lupang pangako na yan? See, alam niyo sa totoo lang, lahat ng pinagdaanan nila in the wilderness experience, inihanda ng Diyos ang puso ng mga taong ito. What we have been through in this life, God is preparing our hearts. Hallelujah, na akala mo hindi mo nakakayanin yung wilderness experience na yan. But then God is telling you, today, hallelujah, I am with you. Sabi ni Lord, kasama mo ako. Hindi kita papayagan na hindi makarating doon. Mararanasan mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, mararanasan po natin. Bakit? Totoo si Lord sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Sige, tuloy po natin. Meron ba yung verse natin? Ayan. Yan, verse 3. Sabi niya, I will give you every place where you set your foot. Saan ba talaga nakaset yung, alam mo yung paa mo? Ang sabi ni Lord, I will give to you every place where you set your foot. Minsan kasi, hindi mo alam kung saan ka talaga lulugar. Sabi mo dyan sa katabi mo minsan, hindi mo alam kung saan ang lugar mo. Di ba? Sabi ni Lord, dapat nakaset yung mga paa natin kung saan ba talaga yung direction na pagdadalhan ng Diyos sa iyo. Actually, kung papansinin mo yan, ikaw yung magseset. See? Minsan hinihingi natin, Lord, totoo naman yun, we're praying that God will guide us. Pero sabi ng Panginoon naman sa atin, where you set your foot. Hello? Hallelujah.
I will give to you that place, sabi ni Lord, as I promised to Moses. Ano pa? Sabi niya, your territory will extend. Sino dito naniniwala siya? Hallelujah, meron ka ng bahay. Hello. Alam mo ba, meron pa rin na kung saan para sa iyo si Lord. Hindi ka lang nandoon sa Sabangan, Madam Shing. Meron pang inilaan na lugar para sa iyo. Hallelujah. God wants to extend your territory. Hallelujah. Bakit? Meron kang 3 anak. Di ba? Hallelujah. Ibig sabihin si Lord, hindi nang ini-expand ni Lord, hallelujah, kundi may ini-extend si Lord para sa iyo. Bakit pinapaluwag ni Lord, pinapalaki ni Lord, hindi lang kapiranggot yung portion mo. Hallelujah. Hindi lang meron kang lupa doon. Saan ba yung lupa ninyo? Hallelujah, na napakalayo sa Burgos. Hallelujah. Meron pang mas magandang lugar para sa inyo. Si Brother Doming, yung pamilya ninyo. Si Maan, si Madam. Hallelujah. Yung bahay ninyo dito sa Kanawalan, meron pang inilaan si Lord. Hallelujah. Wherein talagang, alam mo bang God wants to enjoy your life? Sabi mo dyan sa katabi mo, si Lord gusto niya i-enjoy mo yung buhay na kasama mo si Lord. Gusto ko kayong kausapin sa umagang ito, in the presence of God. Everybody say, in the presence of God. Alam niyo po ba ito yung napakasarap na ma-experience ng bawat Kristiyano? You are in the presence of God. See? Palagi nating inaawit, in your presence, there is peace. Di ba? In your presence, there is joy. See? Hallelujah. In the presence of God, there is joy. In the presence of God, there is peace. In the presence of God, hallelujah, there is what do we call God's goodness in all area of your life. Why? You are living in the presence of God. Ano pong ibig sabihin ng Diyos? When you experience that presence of God, kapatid, wala ka nang hahanapin pa. Hallelujah, lahat pupunan ng Panginoon. Pag ikaw ay nandyan, nararanasan mo yung presensya ng Diyos. That's why, alam niyo po ba, the Israelites people, every time that they are facing a lot of circumstances, troubles, nandyan na kung saan ang dami nilang makalaban sa kanilang panahon. Hindi matapos-tapos na labanan. Alam niyo po ba, every time na kung saan vulnerable na itong mga Israelites people, every time na hindi na nila alam yung kanilang gagawin, ano yung kanilang unang ini-inquire? They inquire the presence of God. Hello. Hallelujah. They inquire the presence of God. Why? Hallelujah. Doon kasi nila matatagpuan sa presensya ng Diyos yung kasagutan ng kanilang mga kailangan. Doon nila mararanasan na they feel safe and secure. Bakit? Alam nila na pag nandoon na yung presensya ng Diyos, lahat ng kalaban nila taob sa kanilang labanan. Hallelujah. Merong mga patataobin si Lord. Hello? Sabi mo yan sa katabi mo, merong mga patataobin si Lord. Merong mga tatanggalin si Lord sa mga hanay. Bakit? Hallelujah. Kasi merong lugar na inilaan sa iyo si Lord. Pansinin po ninyo, sabi ni Lord, itong mga taong ito, palalayasin ko sila dahil sa inyo. Can you imagine the favor that these people had in God? Merong mga pinapaalis si Lord. Bakit? Hallelujah. Yung lugar na yan, inilaan ko yan para sa mga anak ko. Hallelujah. Kahit sabihin mo na pagmamayari mo yan, the Bible, hallelujah, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, the earth and the fullness thereof belongs to the Lord. Hallelujah. Siya yung nagmamayari. Kaya yung alam nyo yung mga tao na kung saan, may mga sabi nga ni Lord na pinapayaman ni Lord para lang yung kanilang kayamanan ibigay sa mga righteous people. Meron bang mga righteous people dito na kausap ko sa araw na ito? Hallelujah! Meron na kung saan mga tao. Alam nyo, I heard one time a billionaire man. Ito po yung bilyonaryong taong ito.
wala pala siyang pamilya, napakayaman niya. And meron po siyang, alam niyo yung driver niya, katulong niya, driver niya, talagang yan, bodyguard niya yan, kasama yan palagi. And this man was thinking all of his life na siya ay nagtatrabaho, naglilingkod para sa mayamang taong ito. Alam niyo ba one time, namatay itong mayaman na ito. Sabi niya, all of my life, sabi ng taong ito, iniisip ko na nagsiserve ako sa taong ito, na mamamatay ako, na parang ito na lang yung buhay ko. Yun pala, itong taong ito, nagpapakayaman. Yung kayamanan niya, ibibigay lang pala sa akin. Wala yata akong kausap dito. Hello? Hallelujah. Nagulat siya, bakit? Yung kayamanan niya, kasi walang pagbibigyan eh. Siya yung malapit. Hallelujah. Ako po, sino kaya yung mga taong ito na may malalapit? Hindi lang malapit sa mga taong mayaman, malapit kay Lord. Hallelujah. Kasi pag malapit ka kay Lord, malapit ka sa mga pabor, malapit ka sa mga biyaya, malapit ka sa mga kabutihan, mga mabubuti nangyayari sa paligid mo. Bakit? You are living near. Hindi lang malapit sa presensya ng Diyos, in the presence of God. Hallelujah. Oh, grabe. Alam niyo kagabi, habang ako po alam niyo, nag-worship tayo. Sa totoo lang, ibang klase yung nararamdaman ko nung gabi na yun. Hallelujah. Iba yung presensya ng Diyos nung gabing yun. Obvious na nandun ka, naramdaman mo nandun ang presensya ng Diyos. Actually, sa totoo lang, iba yung ghost bump. Hallelujah. Habang andun po ako, talagang naramdam ko kakaiba. Sabi ko, Lord, you are doing something great in our town. Hallelujah. At maniwala po tayo, hallelujah, pinapangyari ng Diyos ang lahat ng ito. Bakit? Hindi dahil sa atin, it's His time in the town of Binmaloy. It's my time. It is only the presence of God can bring real transformation in this town, Binmaloy. It is not how good our mayor is. Hindi lang dahil mabuting mayor meron tayo, hindi lang dahil meron mga Kristiyan. No! Hallelujah, tandaan po natin, when God's time, pagpanahon na ng pagkilos ng Diyos, hallelujah, He will do it, hindi lang para sa atin. I am doing it. Bakit? Sabi ni Lord, in honoring my, hallelujah, my own name. Hallelujah. For my name's sake, ang itinataya palagi ni Lord yung kanyang pangalan. Kahit sa buhay natin, alam niyo po ba, when God, hallelujah, wants to bring transformation, wants to bring change in your life, ang itinataya ni Lord yung kanyang pangalan. Kasama ng kanyang buhay. Yun yung ginawa ni Jesus, hallelujah, nung dinala niya yung kanyang sarili doon sa cross. No one brought His life to that cross. Sabi niya, I lay down my life. Ako mismo yung nagdala ng sarili ko. Bakit? He wants His name to be glorified in your life. Yeah, hallelujah. That's why napakahalaga na ito po yung pong pinupurso natin sa buhay natin. Hallelujah, don't get me wrong. It is all, pagdating doon sa mga career po ninyo, just pursue your career. Pero wag po natin kalilimutan yung presensya ng Diyos. Hallelujah, why? Kaya, hindi nyo ba alam na palaging sinasabi ni Lord, unahin ninyo ako, unahin ninyo ako. Bakit? Lahat ng pinupurso mo sa buhay, pag inuna mo si Lord, kusang darating yan sa iyo. Hallelujah. Yung lalaking hindi ko alam kung pinag-pray ninyo, yung babae na hindi ko alam kung nag-pray kayo ng babae para sa inyo, na mapapangasawa ninyo. Hello? Si Lord ang magbibigay niyan para sa inyo. Bakit? Alam ninyo ang salita ng Diyos. Alam natin, I know the plans I have for you. Why don't you keep in the hands of God whatever plans you have for your life, for your future? Hallelujah. Unahin mo lang palagi si Lord while seeking God. Hallelujah. In every day of your life, do your part.
Mag-aral kang mabuti. Sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Hindi ka lang matatapos ang pag-aaral mo. Hallelujah. Bibiyayaan ka ng Diyos ng katakot-takot na pabor. Hallelujah. Upang ang lahat ng plano niya para sa buhay mo ay mangyari. That is our God. Hallelujah. Kaya alam niyo po ba, sabi ko, Panginoon, bakit si Josue nung namatay sino yun, si Moses? Actually, meron siyang kapatid Merong Aaron, merong Miriam. Nung mga time na si Moses alis siya, iiwan niya yung kanyang kapatid para siya yung tumingin sa mga tao. Si Joshua, anong kanyang ginagawa? Sunod lang naman ng sunod kay Moses. Sabi ni Moses kay Joshua, sumama ka sa akin, aakyat ako ng bundok, makikipag-usap ako kay Lord. Antayin mo ako dito. Anong gagawin ni Joshua? Aantayin niya si Moses. Kung ilang araw siya doon, kung babalik pa siya o hindi, andun lang nag-aantay. Binabantayan niya kung paano makipag-usap si Moses kay Lord. The Bible tells us, hallelujah, alam niyo po ba, as a man, parang tao daw na nakikipag-usap ng mga panahon na yun si Moses sa Lord, face to face. Grabe, sabi ko nga, this man really found favor in the sight of God. Hallelujah. Although hindi naman talaga ganon na nag-uusap sila harap-harapan, no. Because no man can see the face of God and will live. Mamamatay ang taong makakakita sa mukha ng Diyos. Kaya wala pang taong nakakita sa mukha ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo, Lord, gusto kong makita ang mukha mo, kapatid. Hallelujah. Wala pang nakakita sa mukha ni Lord. Hallelujah. That's why sabi nga ni Lord kay Moses, dinala niya doon sa bundok. Makikita mo ako, sabi ni Lord kay Moses, pero hindi ang aking mukha. Dadaan ako sa iyong harapan, tatakpan ko ang mukha mo para hindi mo ako makita dahil wala pang taong nakakita sa akin na nabuhay. Can you imagine yung grace ni Lord? Hallelujah. Ayaw kong mamatay ka pa, Moses. Hallelujah. Mayroon pa kasing gagawin si Moses yung mga time na yun. Kaya nung time na yun, dumaan si Lord. Itinago niya si Moses doon sa tinatawag na Cliff of the Rock. Hallelujah. At pagdaan ni Lord, tinakpan ni Lord. Hallelujah. Yung party na yun, na kaya dumaan siya, hindi niya nakita. At ang nakita ni Moses, ano yun? He saw the back. Ano yung nakita niya? Yung likuran ng Diyos. Nakita na pala alam niyo ba yung ni Moses sa mga time, nakita na niya yung sufferings na mangyayari kay Jesus, carrying the cross at his back. Sabi niya, then Moses saw the goodness of God. It was that goodness that we are experiencing in our life, the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Hello? Grabe, sabi ko, Lord, nung time na yun, habang nag-uusap sila, si Joshua, pinapanood lang niya si Moses. In Exodus 33, mababasa ninyo yun, aalis na si Moses. Tapos na siyang nakipag-usap, tapos na yung deal nila ni Lord. Andun pa rin yung presensya ng Diyos. Alam niyo bang sabi ng salita ng Diyos, umalis na si Moses, si Joshua andoon pa rin. Bakit? Alam niya kasi kung paano nangyari lahat ng himala na nakita ng kanilang mga mata na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. It is because of the presence of God in the life of Moses. Kaya sabi ni Josue, pagkakataon ko na ito, andito pa rin yung presensya ng Diyos. Hello? Alam mo ba, pag nararamdaman mo si Lord, huwag kang aalis, huwag mong tigilan. Hanggat hindi nangyayari sa buhay mo. Alam mo ba yung gagawin ng Diyos na malalaki? Sabihin mo sa katabi mo, may malalaking gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ito lang yung gawin natin, i-pursue natin yung presensya ng Diyos. Hallelujah.
Umalis na lahat si Moses, andun pa rin si Josue. Kaya hindi nakapagtataka na piliin siya ng Diyos na papalit kay Moses because he knows the value of the presence of God. Alam na ng taong ito kung gaano kahalaga ang presensya ko sa kanyang buhay. See? Huwag kang magtaka, isang araw ilalagay ka ng Diyos sa isang banda ng buhay mo na hindi mo pinangarap. Bakit? Inilaan talaga ng Diyos yun para sa iyo. Bakit? Hallelujah! Gusto ng Diyos na iparanas sa iyo. Hallelujah! Na in His presence, wala pong bagay na mahirap, wala pong bagay na imposible sa Panginoon. God wants to reveal His glory in your life. Kaya kapatid, hallelujah, huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa. Gaya ng sabi ng Panginoon, hindi kung ano-ano yung pinupurso mo lang sa buhay mo. Pursue the presence of God. Why? The presence of God is God's promise in your life. Sabi ni Lord kay Josue, hallelujah, I promise you as I promised to Moses. Hallelujah. Sasamahan kita gaya ng pagsamang ginawa ko kay Moses. Wala yata akong kausap. Ibig sabihin kung paanong sinamahan ni Lord si Moses, anumang himalang naranasan ni Moses, mararanasan ni Josue bilang mga taong naniniwala sa presensya ng Diyos sa panahon natin ngayon. What has happened to these people? How they experience the presence of God in their life? Hallelujah. There is another level of God's presence. Alam nyo ba, kakaibang klase yung ginawa ng Diyos. Ang dami ng himala na ginawa ng Diyos sa buhay ni Moses. Ito yung kakaibang himala naman na ginawa ng Diyos sa buhay ni Josue. Hindi lang hinati ni Josue yung Jordan River. There was one time in his life, hindi po umikot ang mundo. How God honored the word of this man. Hallelujah. Para lang po nila matapos yung laban sa araw na yon. Sabi ni Josue, hallelujah, ikaw na araw, tumigil ka. There is no man like him. Can you imagine isang araw na hindi iikot ang mundo? Para lang pakinggan ng Diyos, hallelujah, yung panawagan ng taong ito. Why? Si Josue, iba yung experience na rasa. Nakita na niya eh. Kapatid, meron ka nang nakita na nangyayari sa buhay mo. Meron ka nang naranasan na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Titigil ka pa ba? Sabi mo dyan sa katabi mo, titigil ka pa ba? See? For the first time in the history, hindi lumubog ang araw. Huminto ang ikot ng araw. Grabe, sabi ko, Lord, ibang klaseng taong ito. Ibang klaseng level yung naranasan niya. Matindi na yung ginawa ng Lord kay Moses. Pero mas grabe din ang ginawa ng taong ito. Alam niyo yung testimony niya, yung testimony ni Josue. Basahin po ninyo ang Joshua. Sa buong buhay ni Josue, walang pangako ang Diyos na hindi nangyari sa kanya. Kanino kayang buhay yon? Not one good promise of God has failed in the life of Noralisa Abalos. Alam niyo po ba yun? It was mentioned in the Bible that not one good words from God has failed in the life of Joshua. Grabe, sabi ko walang hindi natupad. Ilan lang natupad na pangako ng Diyos sa buhay mo? Di ba? Napakaraming pangako ang Diyos. Hallelujah. Alam mo lang, ma-experience mo lang yung isang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Wow. Iyon pa kayang lahat ng pangako ng Diyos nangyari sa buhay mo.
Kanino kayang buhay yon? Kanino kayang pamilya yon? Hallelujah! Na nakikita mo, nararanasan mo every moment of your life. Hallelujah! Alam mo ba na kung saan araw-araw nararanasan mo may himala ang Diyos? Hallelujah! Dinideklara ko yan sa pamilya mo. Hallelujah! Walang hindi pangyayarihin na pangako ang Diyos. Bakit? Hallelujah! Panginoon, uunahin kita. Hahanapin ko ang presensya mo, Lord. See? I-porsa natin yun yung presensya ng Diyos. Napakalaga sa buhay po natin yan. Hallelujah! Why? It is God's promise. As I was with Moses, so I will be with you. Yung pangako lang ni Lord sa kanya, because His presence was with Joshua, sabi niya, no one will be able to stand against you. Alam niyo po ba na ang mga tao'y nangako kay Josue? The Israelites people promise in front of Joshua. Sabi nila, ang taong hindi susunod sa iyo. Ibang klase ito parang Diyos si Josue noong mga panahon na yon. Yung tao na hindi susunod sa iyo, papatayin. Grabe, sabi ko, grabe to. Kailangan sumunod sila. Bakit? Nakita nila kasi na yung presensya ng Diyos napakatindi sa buhay ni Josue. Hallelujah. Kaya yun yung napakalaga na gawin natin sa buhay natin. I-porsa natin. Praise Him to dwell. Prioritize God in our life. Amen. Hallelujah. Praise Him to dwell in the presence of God because God says, I won't give up on you. Huwag din tayong give up. Amen. Hallelujah. Kahit anuman yung pinagdaanan natin, nararanasan natin, sabi din ni Lord sa iyo, I won't give up on you. Hindi ako gi-give up sa iyo. Hallelujah. And we thank God. God is true. He is true to His word. Amen. How to pursue God's presence? Pray. Make prayer a daily routine in your life. Just as God says in the book of Psalms, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Sabi din ni Lord kay Josue, this book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate on the Word of God. Alam nyo, may mga prayer tayo na hindi directly na binibigay ng Diyos sa atin. Alam nyo kung ano binibigay ng Diyos? Sometimes God is not answering your prayer directly, but He's giving you His Word. Alam mo kung bakit? Lahat naman ng pinapanalangin mo, mangyayari. Bakit? Andoon sa salita ng Diyos. Andoon ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya hindi tayo dapat napapagod, nanghihinawa sa atin pong mga buhay. Practice kindness in your life. Show love and kindness to other people. Amin ba yun? Live a holy life. Let's have an internal consecration of heart that tells God that your life is not your own. Hallelujah. Hindi natin pagmamay-ari ang buhay natin. Pagmamay-ari yan ng Diyos. Let's live a life. Hallelujah. Andoon yung humility. Be humble. Kahit pinagpapana ka na ng Diyos, kahit pinasagana ka ng Panginoon, kahit ang dami mo ng achievement, remain humble. Hindi yung nakaranas ka lang konti, ang yabang mo na. No. Hallelujah. Kahit naranasan mo na matinding kilos ng Diyos sa buhay mo, naranasan mo na lahat ang presensya ng Diyos, mas palagi ka lang magpakumbaba, because all the more na nagpapakumbaba tayo, all the more na nire-reveal ni Lord yung kanyang sarili sa atin pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Yung huli na kung saan gusto kong sabihin sa inyo, get God's attention. Kunin mo yung attention ni Lord. Hallelujah. May dalawang tao sa Bible, isang babae at isang lalaki na kinuha nila yung attention ng Panginoon. Basahin ko lang ito pong aklat na ito doon sa Matthew chapter 8, beginning verse 8. Pwede ba yun, Ate Michelle? Basahin lang natin. Ito po yung kwento ng isang lalaki, hallelujah, na a centurion man. Lumapit sa ating Panginoong Yesus.
Hindi lang po siya merong pananampalataya. Because when he came to Jesus, hallelujah, he accepted before the Lord. Sabi niya, I am not worthy that you should come under my roof. Di ako karapat-dapat, Lord. Ito po yun, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. Verse 9, anong sabi niya dyan? For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Verse 10, when Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Paano niya nakuha yung attention ng Panginoon? Great faith, not just an ordinary faith. Bakit tinawag na great faith? Meron po ang lalaki po ito. Tuloy po natin verse 11. Kasi papansinin po ninyo, napakaganda po nito kasi dinugtong ni Lord, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Habang binabasa ko yan, sabi ko, Lord, ano bang kinalaman nito doon sa faith na meron ng tao ito? Dahil meron mga tao, taga-kanawalan din sila. They also have that faith. Isang araw, hallelujah, sabi niya, you will take your place. Meron ba akong kausap dito? Yung uupo ka sa lugar mo, na inilaan ng Diyos para sa iyo. Saan yun? With Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Walang pupunta doon na walang pananampalataya. Kailangan may pananampalataya ka. Why? It is only faith that could only please God. You can never please God in your life if you do not have faith. Verse 12, sabi niya dyan, but the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo po ba yung ibang translation, but those people whom God prepares the kingdom for them, hindi daw nila mararanasan. Huwag kang pumayag, kapatid, na ikaw ang pinaghandaan ni Lord. Hindi mo maranasan yan. You keep coming to church, hallelujah, and your life was never changed. Kailangan may nagbabago sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. May kasalanan niya gagawin mo. No, minsan panlikitan mo. Sandali lang. Hello. Kaunting panahon lang yan. Minsan oras nga lang, ilang oras mo lang pinag-enjoy yan eh. Pero ang consequence niya, all of your life. Baka masaklap pa, you will miss the kingdom. Great faith. Hallelujah. Yung faith na meron ka, yun yung kukuha ng atensyon ni Lord. Nandun na si Lord, nakabaling na lahat-lahat. Pero dahil sa pananampalataya meron ka, mapapalingon si Lord para sa iyo. Amen! Nakatingin na si Lord doon sa isang banda. Hallelujah! Sabi ni Lord, gagawa ko ng matinding pabor sa taong ito. Aba, nakita ni Lord, may kakaibang pananampalataya na meron ang mga taga-kanawalan. Sabi ni Lord, bumaling siya. Hallelujah. Yung pabor na yan, dito ko nadadalhin. Hallelujah. Yung kagalingan, dito ko ibubuhos. Yung kasaganaan, dito ko ibibigay. Dinideklara ko ang 2025 ng buhay mo. Yung kakaibang kilos, because in your heart, you will say to God, Lord, I will pursue your presence. Mula sa araw na ito, I want you to stand up with me this morning. Alam niyo yung napakasarap na sinabi ng Lord kay Josue.
Hallelujah. Pwede bang balikan natin yun, anak? Dito po ako magtatapos. I think verse 4 and verse 5. Joshua chapter 1. Chapter 4. Come on, hallelujah. Let's get our heart excited. Lord, wala akong gagawin, O Diyos, O God, kundi Lord, hanapin ka. I-pursue, Panginoon, ang presensya mo. Sabi ni Lord, your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river. Alam niyo, pinapakita ng Diyos sa atin, hallelujah, that great river, Euphrates. A Euphrates river means good and abounding river. The abounding goodness. Hallelujah. Mararanasan mo parating sa iyong buhay. Iba bang ibig sabihin ng word na Euphrates River? Euphrates River. Hallelujah. Sweetness. May mga pinagdaanan ka na kung saan hindi matatamis. Pero patatamisin ni Lord yung taong 2025 ng buhay mo. Sabi ni Lord, all the Hittite country to the great sea on the west. Alam niyo kung sino yung mga Hittite na yan? Ito yung mga tao na palagi na lang humahad lang para hindi maka-advance yung mga Israelites. There are spirit in your life. Hallelujah. Alam mo ba na they are hindering you not to advance. Para hindi ka maka-advance. Hindi ka maka-move on. Hindi ka maka-get over sa buhay mo. Pero sabi ni Lord, sa taong ito ng 2025, yung Hittites na yan sa buhay mo na palaging humahad lang, tatanggalin ko sa iyong daraanan. Hallelujah. Sa verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Pangako ng Diyos yan. Di ka iiwanan. Di ka papabayaan ng Diyos. Sasamahan ka niya. Nung sabi niya, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sa buong buhay mo, kasama mo ang Diyos. Ano mang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay. Angkinin mo ang pangako ng Diyos para sa pamilya mo. See yourself. Hallelujah, right now. Hindi yung alam mo ba minsan maraming wala silang nakikita sa kanilang mga sarili kaya walang nangyayari. Kaya napakalaga meron kang nakikita. At palagi kang nagsasalita. Sinasabi mo palagi ang kabutihan ng Diyos araw-araw sa buhay mo. Speak God's goodness. Speak God's blessing over your life, over your family, over your situation. Kaya nakikita mo na hindi maganda ang sitwasyon, tuloy lang magsalita ka lang. Dahil ang sitwasyon na yan, babaguhin ng Diyos. Alam mo ba kaya sabi ng Panginoon, your tongue, yung dila mo, singaitan kuno timon. Antayo may timon, o manad aramay motorboat, may timon mulmulag, pero no inurso pag-idriban to may timon, di man sulaan to may bangka. Ang gano balbalag ya barkutan, may timon sa mangigigiyad sa isigato. Sabi niya, your tongue, yung dila mo, singatimuntan. Non to'y ibabagam si katutay direksyon niya laan mo. That's why we need to practice our tongue to speak good things, to speak about the goodness, the blessings. Hallelujah. Baguhin natin at makikita mo bawat araw ng buhay mo. It will go according to what your words declare. Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, O God, pinapasalamatan ka namin. Tinataas ka namin, O Diyos, pinaparangalan ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat sa taong ito ng 2025. We're expecting, O God,
Hallelujah. Lord, that as we pursue your presence, oh God, as we press in, Lord, seeking you first in our life. It is not just because of your promise, because, Lord God, we want to honor you. We want, God, that in our life, just as Moses and Joshua experienced your mighty power because of your presence. Panginoon, hayaan mo, Diyos, oh God. One time, hindi lang one time, Panginoon, dinadalangin namin dito. Every time we pray, oh God, Lord, we want to see your glory. Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, isang araw mararanasan ka namin sa lugar na ito. God, I pray this morning, oh God, give us that kind of heart, Lord. Hindi kami aalis sa iyong presensya. Dahil pangako mo, hindi mo kami iwan, Lord. Mas lalo kami, Panginoon, magpupursige, Panginoon, oh God, to seek your face. And help us to live a humble life. Help us to live, oh God, a life that is pleasing to you. A life, oh God, hallelujah, with a holy living. Salamat, katawan. Labay mi kayo katawan niya pagalangan at sa rebilay mi. Labay mi katawan niya itanduro katawan sa makapanyarin nga ranyo, O Diyos, at sa iyan pasen. Nanang katawan na sa rito to, Diyos, O God, mabilay so sa Diyos siya pansisirbian mi. Sirin katawan, man kimay kayo, Diyos, at tunggal bilay mi. Man kimay kayo at tunggal pamilya katawan. Paulyanan nyo katawan, ari kaabay miran abong, O Diyos, nanang dano anto katawan niya kamaong sa Diyos. Ipansisirbian mi. Tanon anton pakayari, wala so sa Diyos. Ipansisirbian mi. Man matalag kami sa isi kayo katawan, tan man dipindi kami katawan, O God. Hallelujah, Lord. Itermin amin at sa isi kayo katawan, O Lord God. Ang gano saray bungatlan plano mi at bilay mi. Gawan nyo pa so sa plano nyo para tunggal bilay mi. Hallelujah, no panon to katawan, O Diyos. Yajat bilay na noswe, anong nang to katawan. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Sinansakay mo ya tinumpal katawan sa reforme sa madbilay. Gawang pamot katawan at sa ibilay mi habang si kami, O God. Hallelujah. So ay manggugat makatawan, O God. Iaagaw-agaw at sa ibilay mi, O God. We will pursue your presence. Katon or sayan oras katawan balkot mo pakatawan na say pakayari mo sa rebilay mi. Ang gapo sa ento kaman niya kimoy na say kaugsan. Ang gapo sa ento kaman niya kimoy na say kabilungatan niya man talong garing at sa ibilay mi. God, I pray and I speak life, oh God. I speak healing. I speak, oh God. Hallelujah, your goodness. I speak, oh God, your transformation, oh God, in our life. I speak, Lord God, your favor. Hallelujah, sa buong taong ito ng 2025, ini-offer namin sa iyo ang taong ito. At tinahayan ka namin na gawin mo, Diyos, oh God, sa aming mga buhay. Hallelujah, ang layunin mo para sa amin. At nais ka namin, O Diyos, na parangalan. Nais ka namin, O Diyos, na itanghal sa aming mga buhay. Marami pong salamat po, Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri sa araw na ito at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po.